Binabantay natin convergence na mababa na tsansa na maging isang aktibong low pressure area na nagdudulot ngayon ng kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Kanluran o halos buong Central Luzon hanggang Southern Luzon. Sa Pastrap, sa Silangan, patuloy din na magpapaulan silang bahagi ng Silangang Baybayin ng Northeastern Luzon, pababa ng Eastern Visayas. At kasabay din ng pag-iral ng ating habagat, magpapaulan kabilang sa Metro Manila at Mimaropa. Hello, good morning mga folks. Welcome muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, September 5, 2025. Ang oras nating Boss Mike may maga ay alas 10:46 na umaga. Nagkaroon tayo ng malawakang ulan mula kaninang madaling araw dahil nga po sa unang report natin kahapon, ina-expect nga po natin na magkakaroon tayo ng mga afternoon at night showers or madaling araw nga po. Dahil sa patuloy na pag-iral ng ating habagat at nagbunsod po ito na nagpagkakaroon ng mababang atmospheric pressure dahil sa nagkaroon ng jet stream sa pagitan ng bandang hilagang kanluran ng Northern Luzon at yung northwesterly surface wind flow na nagkaroon tuloy ng medyo shallow circulation dito na nagbunsod ng medyo mababang atmospheric pressure na na-identify nga po bilang shallow trough pa lang naman dahil mababa pa ang tsansa nito na magiging aktibong low pressure area. However, ay mababa ang atmospheric pressure nito na naglalaro sa 1,005 to 1,007 hectopascals. Kaya na-detect ng ating tropical cyclone sector bilang isang bagong shallow low pressure area. So sa lagay natin panahon ngayon, base sa Doppler radar, malawakan po yung water vapor natin. Sa ngayon, medyo lighter muna. Pero dito sa may bandang Pulilo Islands at rest ng Aurora Region, Quezon Province at bandang Bicol Region, medyo moderate to heavy rain showers po ang nakikitaan natin dito sa may bandang Baybayin. Dito naman sa may bandang Kanluran, medyo mababaw pa o medyo lighter pa yung dalang water vapor, hindi kagaya nung madaling araw na grabe ang heavy rain to violent ang naging pag-ulan. Kaya umabot sa more than 80 mm ang rain velocity sa Metro Manila. So inaasahan na natin magkakaroon ng mga pagbaha na naman ito. At sa ating lightning detection system so far, as of 10:52 AM, antayin natin mag-load po yung 100 plus minutes ago, meron man. Pero makikita natin dito ay aktibo ang mga pagkulog at pagkilat sa may bandang extreme Northern Luzon, malayo naman ito, bandang Batanes, at dito naman sa may bandang Silangan ng Southeastern Luzon. Wala naman masyado sa kalupaan ng bansa na mga pagkulog at pagkilat. Mukhang medyo baybay naman po ito. Yan. So mukhang walang latest input. So lumalabas ang ating outer lightning strikes as of 10:52 AM. Nasa 48 lightning strokes na po ito. So mapa outer or inner ay parehong 48 lightning strikes po ang bilang. So medyo ingat na lamang po kung sakali dahil may mga pagkulog at pagkilat pa rin na umiiral lalo na sa may bandang baybayin ng bansa. Sa ating thunderstorm advisory, nakataas po ang Visayas area. Well, kasama na ang Palawan, Occidental at Oriental Mindoro. Hanggang dito na yan sa may bandang sigurado kasama na rin ilang bahagi ng Eastern Samar Region dahil nga po sa ilang surface trap na umiral po dyan. So, may mga persist ng forecast, 1 to 2 hour po ang period nito. So, expected pa rin ang mga kalat-katapang ulan na may pagkilat pagkulog. Kasama ang Puerto Princesa sa Palawan, lalo na sa Quezon, Nara at Agutaya according sa data feed ng thunderstorm advisory ni Pag-asa. Sa ating current conditions, overcasting gloomy, cold, humid at light rain na umiiral ngayon sa amin sa Caloocan. So medyo gloomy talaga kami. Yan, medyo basa pa po yung sahig dahil mula pa kaninang maga ay nagkaroon nga po ng kalat-kalat na pag-ulan. Yan. So mula pa kagabi at hanggang madaling araw ay grabe, nagkaroon kami ng medyo heavy rain sa madaling araw. Sa lowest temperature na itala na aking weather station kaninang 5:15 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23 degrees Celsius. Kahapon, medyo mababa rin ang aming highest air temperature na 31.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 10:23 AM. Ibig sabihin lang natin,
mababa ang naging heat index sa amin, bagamat 42 degrees Celsius po ang highest heat index namin sa Caloocan. Double check natin yung magiging heat index natin ngayong araw at forecast. Sa ngayon, wala kaming latest output ng heat index pero mababa ito. Pero ang forecast, 33 degrees Celsius lang daw ang pinakamataas na magiging heat index namin ngayong umaga. Pero makikita natin dito, mababa po ang heat index sa amin sa Caloocan, meaning sa maghapon, mukhang magiging gloomy at magkaroon kami ng kalat-kalat na pag-ulan. Sa betong bahagi naman sa double check natin, since ang buong Nodo Luzon medyo mababa po, pero double check natin lalo na sa may bandang Cagayan Valley kung mababa. Medyo bahagya ng mataas ng konti dahil sa bandang Tuguegarao, maabot pa rin ng 40 degrees Celsius mamayang 12 ang kanilang extreme heat index forecast. Pero sa ngayon mababa, 36 degrees Celsius lamang, so meaning mababa ang kanilang heat index dahil medyo gloomy nga po ang paligid at maulap ang buong himpapawid. Sa may bandang Central Luzon sa Tarlac, double check natin, ay walang naka-forecast na mataas na magiging heat index sa kanila dahil nagkaroon din ng pag-ulan. Sa Batangas, double check din natin, well, mababa rin, walang masyadong problema. At sa parting just dito sa may bandang Occidental Mindoro, sa San Jose, double check din natin kung mababa. Well, medyo mababa rin yung kanilang heat index, so mukhang gloomy rin ang paligid. At since mas gloomy rin sa may bandang Puerto Princesa, diretso agad tayo sa Central Visayas. Baka dito, katamtaman kasi. Kaya mataas ang kanilang heat index sa Cebu, maabot ng 42 degrees Celsius. At papalo daw ito ng hanggang 43 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 ng tanghali. So mukhang mas maalinsangan sa inyo. Medyo hotter and humid ang inyong paligid dyan. So ingat na lamang po mga folks. Huwag masyadong magpa-hydrate dahil medyo umaaraw at medyo umaalinsangan sa inyo sa may bandang Central Visayas. Sa may bandang Mindanao naman, double check natin kung mababa rin. Well, medyo maaraw sa kanila, medyo umaraw-araw po. Pumapalo sa 37 degrees Celsius at hanggang 41 degrees Celsius ang pinakamataas ngayong tanghali na alas 12. So sa Zamboanga Peninsula naman, tingnan natin, well, mukhang inuulan sa kanila kaya medyo mababa rin ang kanilang heat index. So generally, halos mababa ang heat index sa halos buong bansa. Mga katamtaman lamang ang mataas na heat index. And the rest medyo bumababa po. So, epekto ng ating overcast gloomy na paligid kasabay ng habagat at monsoon trough. Lalo na't mayroon tayong namamataang bagong binamantayang invest low pressure area sa may bandang hilagang kanluran ng Luzon. Pero kung tatabi naman natin sa PX streams, in past 24 hours, nanguna ang Infanta Quezon na may 35 degrees Celsius na higher air temperature. Sa lowest sa Baguio ay almost stationary at 17 degrees Celsius pa rin ang pinakamababang temperatura. At ang inulan naman, ang Baguio City pa rin nakaranas sila ng 74 mm na moderate to heavy rain showers po. Dito sa amin sa Caloocan, since kahapon, mahina lamang, halos drizzle lang na 1.5 mm, pero pagdating kaninang madaling araw, pumalo sa 57.6 mm ang naging total rainfall namin mula kanina madaling araw. So, grabe ang heavy rain kanina madaling araw, which is hindi natin inaasahan po niyan. At sa ating outside humidity, mataas ang ating concentration, 87% to 88%. Tumaas ito ng 1% ngayon lamang. At sa ating atmospheric pressure, mataas ang atmospheric natin at 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Kasalukuyang high tide po tayo. Well, binanggitan natin kahapon na kinabukasan po magkakaroon tayo ng high tide. Double check natin yung sea level, 1.2 meters po ang taas nito. Ayan, yung sea level po. So, despite na wala po tayong naka-forecast na mataas ang magiging alon, pero yung gale force winds nga po, bunsod nga po ng trough na sa may bandang Luzon at habagat o southwest monsoon ay maaring magbunsod pa rin yan ng ground swelling ng karagatan o medyo malikot na alon dahil sa bugso na hangin. Ingat na lamang sa mga papalaot ngayong umaga. Lalo na dyan sa may bandang Kanluran. At sa may bandang Silangan naman, lalo na sa may bandang Luzon o Southeastern Luzon, ingat na lamang po sa alon, dala po ng swelling ng surface trough o yung bugso na hangin na mabugso po ang hangin dyan. So ingat na lamang po mga post, bagamat wala tayong nakataas na forecast na mataas na magiging alon. So alalay na lamang po mga folks. At sa ating almanac, sumikat ang haling araw kaninang 5:44 AM at nasang lulubog po ito mamayang 6:05 PM. At 93% na po yung ating waxing gibas. So reminder lang natin na ihanda na po mga teleskopyo ninyo dahil sa Lunes ng madaling araw sa atin sa Pilipinas ay merong gaganapin tayong
visual ng total lunar eclipse. Sana maging good news po o maganda po ang panahon natin sa darating na Lunes ng madaling araw. Sana mapagbigyan tayo ng Poong May Kapal. Hindi kagaya ngayon ay napaka maulap at napaka gloomy natin. Kapag kaganyan po ang ating himpapurin, lalo na sa Metro Manila, mukhang hindi tayo papalarin na matatanaw ang total lunar eclipse po. So sana pagdating po ng bandang linggo, maging maganda po ang panahon natin. Kahit man lang pagbigyan tayo ng Panginoon na hanggang Lunes ng madaling araw, hanggang sa matapos mo yung lunar eclipse. Sige, sana kahit man lang sa araw na yon, mapagbigyan po tayo ng Poong May Kapal na makita natin ng mga mata natin ang gaganaping total lunar eclipse. So ngayon nasa 93% na po, malapit na po mag full moon. Ibig sabihin sa araw ng Lunes nga po na madaling araw ay eksakto full moon tayo, nasasabayan naman ng phenomenon ng total lunar eclipse. Magmo-moonrise po ito mamayang hapon 4:19 PM pa at bukas na ng madaling araw ng 4 o'clock AM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong unang weekend ng September, magiging maulap po tayo, so asahan pa rin ang maulan lalo na ngayong hapon, gabi o madaling araw pa rin. So ang chance natin 100%, well obvious naman po. At bukas ng Sabado ay ganun din ang magaganap na may 70 to 74% chance of rain. Bukas po yan ang Sabado. Kaya sa lowest temperature expected, naglalaro 27 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 to 25 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang halos buong paligid ng Northern at Southern Luzon. Patuloy pa rin tayo makakanalas ng ulan, dala nga po ng habagat. At yung surface trap naman sa silangang parte ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. So kagaya kahapon, magiging mas maulap pa rin tayo. At may mga ilan lang very gloomy ang buong kanluran ng Northern Luzon mula Ilocos Norte, pababa na yun ng Pangasinan. At sa silangan naman, mula dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan, pababa naman ng Quezon Province. At extended na nga po ito. Hanggang Bicol region na po ang malawak na kaulapan na to na magdadala po ng mga kalakat na mga ilang moderate to some heavy rain showers nga po. So rest kabilang na ang central ng Northern Luzon mula dyan sa bahagi nga po ng Ifugao Mountain Province. Pababa na yan ng bandang Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, hanggang Cabanatuan at ilang parte nga po ng Central Luzon sa Tarlac, pababa na ang Angeles at Mabalacat, Pampanga, Gapan, hanggang dyan na po sa may bandang San Fernando, Baliwag, papasok na po ng Metro Manila na magiging overcast po tayo at very gloomy sa maghapon. So expected pa rin ang mga kalat-kalat at mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral. Kung double check natin gamit ang himawari ng heavy rain potential po ay cluster po ang mga pag-ulan, pero sa may bandang kaluran nga po ng Luzon mula dyan sa may bandang Olongapo nga po o Zambales hanggang dito sa may bandang Lubang at Occidental Mindoro ay may mga kalatrat po na mga moderate to heavy rain shower cluster po ang iiral. So ganun din silang bahagi sa may bandang Bicol region. And rest ng Mimaropa, well, asahan natin na maulap at kalatkat po ang pag-ulan, lalo na dyan sa may bandang Coron, Palawan, hanggang dito na nga po sa El Nido, hanggang San Vicente. Bagamat maulap lamang ang umiiral ngayon na may mga mahinat katamtamang pag-ulan ang iiral o aasahan sa Puerto Princesa hanggang Bataras sa Balabac dahil sa pag-iral pa rin ng ating habagat. And the rest ng Southern Luzon kabilang na Marinduque, Romblon, Masbate hanggang Burias Island, overcast and gloomy rin tayo dyan. So expected na mga biglaang bugsuan ng mga kalat-kat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa hapon. Sa may Visayas, lalo na ang Eastern Visayas dahil pa rin sa extension ng trough, dito sa Silangang Baybayin ay magiging maulan po at gloomy ang paligid ng buong Eastern Samar Region hanggang Leyte area. Importante po ang payong lalo na dito sa may bandang Eastern Samar hanggang Gian Eastern Samar at maaaring nagsuspend daw ang mga klase natin. May sinuspende daw ng mga klase sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang na daw dito sa Metro Manila. Correct me if I'm wrong or selected lamang. Dahil sa nagkaroon tayo ng malawakang pag-ulan mula kaninang madaling araw. So baka nag-decide po na mag-suspend po ng klase. Kabilang na ang buong Southern Leyte po, Bohol at Cebu. At may mga pag-ulan din na kalat-kalat ang iira sa may bandang Panay Island at Negros Region dahil very overcast and gloomy ang paligid. However, at least dito medyo nagmo-moderate ng bahagya ang paligid sa Central Visayas. Pero hindi mawawala ang partly to mostly cloudy po at kalat-kalat na pag-ulan na panahon
At dito naman sa may bandang Surigao del Norte sa Mindanao and the rest ng Northern Mindanao, maulap din at asahan din ng mga moderate and heavy rain showers na umiira sa Surigao del Norte, lalo na sa isla ng Dinagat at Siargao Island. And the rest ng Caraga area hanggang Agusan del Sur at Surigao del Sur o bandang Bislig, magiging maulap tayo at asahan din ang mga kalat katapagulan na may pagkilat at pagkulog, ganun din sa buong Davao region, especially din sa may bandang Davao de Oro o Campos Nela Valley. And the rest ng Davao del Norte hanggang dito na yan sa bandang General Santos at Sarangani. And the rest ng bandang Barm or ng Maguindanao ay magiging maulap at katamtaman, pero asahan din ang mga isolated case of rain showers and localized thunderstorms sa maghapon dahil malawak pa yung trough na tumatawid dyan. At mula Lanao del Sur, pataas na po ng Misamis Occidental, bagamat maulap, medyo katamtaman tayo dyan. So expected pa rin ng mga isolated rain showers, kabilang na ang buong Zamboanga Peninsula na medyo nagkakatamtaman ang panahon, pero magiging partly cloudy to mostly cloudy ang iira sa maghapon. So hindi mawawala ang mga isolated case of rain showers, at least 44 to 55% chance, kabilang nasa dulo-dulo nga po ng isla ng Basilan at Hulu-Sulu. So very gloomy po ang halos buong paligid natin sa bansa dahil sa umiiral nga po na surface trough at medyo tropical wave nga po o halos nagto-tropical wave dito sa may bandang silangan ng Northern Luzon. At yung cluster ng malawak ang ulap na ito, kasama na ang habagat dahil po sa concentration dito sa may bandang Timog Kanluran ng Luzon, magdudulot po yun ng mga kalat-kalat ng mga moderate to heavy rain showers. At lalo na't may umiiral ngayon na developing na shallow low pressure area sa silangan ng Northern Luzon within or the next 24 or within 48 hour period nga po na nakataas na yan. So mula sa ating rain and mean sea level pressure forecast, makikita po natin ang malawakang kalat-kalat pag-ulan sa buong bahagi po, lalo na sa kanluran ng Northern Luzon, at may mga ilang light to sa moderate ang iiral sa may bandang sentral ng Northern Luzon, hanggang bandang Eastern Luzon naman ay makakaranas ng mga moderate to heavy rain. Dahil halos buong silangan ng Northern at Southeastern Luzon, mayroong mataas na heavy rain potential po dito to violent. So expected po magtatraverse yan, maaaring umabot ng Metro Manila and the rest ng South Luzon. So makakaranas po tayo ng mga scattered at mga kalat-kalat na mga mahihina katamtaman at minsan ng heavy rain na bigla ang buhos po yan. So kasama na ang Mimaropa po ngayong umaga. Yan, kasama na. At least dito sa may bandang Mindanao, medyo mga lighter rain showers lamang, lalo na sa may bandang eastern part ng Mindanao. Bandang Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur, medyo may mga light to moderate showers po dyan. Pero kung titingnan natin, mamayang alas 2 ng hapon, ay mukhang magkakaroon tayo ng malawakang pag-ulan, lalo na dito sa hilagang bahagi po ng Luzon. So ingat po at medyo ready po ng payong at sa mga potentially na babahain sa Northern Luzon. Dahil base rito, mukhang aabot pa sa violent rain showers ang magiging pag-ulan, lalo na dito sa hilagang parte ng extreme northwestern Luzon. Buong Ilocos region na po ito hanggang Benguet na po yan, at ilang parte nga po ng Ifugao o Mountain Province sa may bandang Cagayan Valley. Makakaranas din ng malawakang moderate to violent rain showers. Damay din ang Metro Manila hanggang heavy rain showers and rest ng Mimaropa at Bicol region. So ingat po, at ilang parte ng Visayas magiging kalat-kalat din ng pag-ulan. May mga minsanang heavy rain ang iiral sa kanluran ng Visayas at Eastern Visayas naman sa may bandang Eastern Samar at Leyte, at may mga ilang light to moderate showers naman sa may bandang Northern Mindanao, at ilang parte nga po sa kanluran ng Zamboanga Peninsula. May minsan ng moderate to heavy rain showers maging sa Sorsogon. So mukhang magiging mas maulan tayo mamayang hapon. So be ready na lamang po mga folks, at mula mamayang gabi naman ng 8 o'clock PM onwards. At mamayang gabi naman, mga 8 o'clock PM, at least patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na pa rin sa buong Northern Luzon, lalo na sa kanluran, at ilang bahagi po ng Southern Luzon. Very scattered po at very gloomy po ang paligid natin. Bandang kanluran ng Mindanao, ganun din, pero sa ilang bahagi ng Davao region, at least may mga isolated lamang na mga mahina at katamtamang pag-ulan ang medyo uulanin daw sa gabi. So, case to case po ang magiging pag-ulan sa may bandang Visayas at Mindanao. Sa parte ng Northern Luzon, kasama ng Metro Manila at Calabarzon area, at least case to case din, pero maaring mangyari yan katulad kaninang madaling araw. So, be prepared na lamang po just in case. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Although, kaninang madaling araw pa po ito na-detect.
At ngayon lang natin pinost, well, na-post naman natin at inaasahan lang natin isa lang mang dito magiging magtatagal na shallow low pressure area. Kagaya nga po nitong C96W, mukhang nalusaw na po agad. Hindi po nag-succession yung kanyang development, pero mga around 1 AM ito na-detect ng aking tropical cyclone sector. Ang mukhang lalabas na mas aggressive itong C97W. Yan. So, una itong na-detect kaninang madaling araw, 1:15 AM po. Ayan, according dito, itong C97W. So, medyo magalaw ang pagkilos niya at mukhang lumapit na naman siya dito sa may bandang kanluran ng Ilocos Sur. Well, sukatin natin. Ang oras nito as of 11:15 AM mula sa may bandang Ilocos Sur, bandang Candon, ang layo ngayon ni 97W, 111 km west ng bandang Candon, Ilocos Sur o bandang Ilocos Sur po yung layo niya. Bagamat napaka-shallow po nito dahil kung titingnan natin yung pinaka-satellite Himawari RGB ay napaka-disorganized pero at least medyo mayroong low level convection tayo nakikitaan na rito. Ayan o. Tapos meron na siyang aloft dito. So medyo nagkakaroon na siya ng lower quadrant. Kaya lang medyo disorganized pa. Pero dito mapapansin niyo medyo meron na siyang bahagyang circulation dito. Well, nabanggit natin kanina, ang epekto po kasi nagkaroon ng jet stream dito na na-trumpo niya yung circulation dito sa ibaba gamit ang northwesterly surface wind flow at yung habagat po dito sa timog kanluran ng Nodo Luzon. At dahil nagsalubungan itong dalawa, yung galaw ng hangin na ito mula sa habagat at yung northwesterly surface wind flow ay nagbunsod po yan ng medyo slowly Coriolis circulation. Kaya nagkaroon ng medyo at mababang atmospheric pressure na nagbunsod nga po ng pagiging inverse nga po nito. So, yun po ang dahilan, yung dalawang flow na hangin ito sa Hilaga at dito sa may bandang timog kanluran na nagbunsod dito kay 97W para ma-monitor bilang isang inverse low pressure area. At dahil nga po dyan, magbubunsod po yan ng malawakang pag-ulan lalo na sa kanluran ng Nodo Luzon na binanggit na po natin kanina, kabilang na ang Zambales, pababa na yan ng Pampanga kasama ang Metro Manila at ilang parte nga po ng Mimaropa at Calabarzon area. At dahil nga po sa pagsabay nga rin po ng ating habagat na magdudulot po ng malawakang ulan. So be ready na lamang anytime. Well, sana lumayo kagad o makalayo kagad tong low pressure area na to para naman medyo maging kalmado muna ang ating paligid sa Metro Manila bago sumapit ang Lunes ng madaling araw para sa total lunar eclipse po na sana masaksihan natin yan na walang masyadong interruption ng mga ulap na himpapawin. Sana lang po. So sa ngayon, itong C97W, maliit pa ang tsansa nito na maging isang ganap o aktibong low pressure area na base sa ating forecast and symbols nasa 20 to 40%. Ang tsansa nito sa loob ng 24 o within 48-hour period po. So maliit pa ang tsansa niya na maging aktibong bagyo. Well, babantayan natin itong maigi dahil mababa pa at wala pa siyang tropical cyclone track combination at ensemble nasa ngayon. Kaya babantayan natin itong maigi. Samantala itong si dating bagyong Kiko nga po na ito ay nandito na siya sa may bandang malapit na sa may bandang Tokyo, bandang Nagoya na ito. So binanggit na natin nung nakarang araw at kahapon ay maaaring magpang-abot ngayon ng Tokyo. Yan. Pero gaya nating sinasabi ay hanggang tropical storm lang ang magme-maintain itong si dating bagyong Kiko nga po. Sa local name natin, actually dalawa ang naging Kiko dahil sa ibang bansa naman sa bandang East Pacific ay tinawag din na Kiko yung hurricane doon. Yan, sa may bandang Eastern Pacific na naging category 4 super typhoon na sa kanilang 1 minute average. Ayun, umabot ng 213 kilometers per hour at bugsong umabot ng 277 kilometers per hour. So nasa category 4 super typhoon na ito sa atin o hurricane. Yan. Yung 10-minute average kasi nito lumagpas na ng 180, so 187 kilometers per hour na po yung 10-minute average. So isa na siyang super bagyo. So tingnan natin saan ang pinaka track nitong si Kiko dahil masyado itong malakas.
So makikita ay super bagyo itong si Kiko na tinawag din nila sa Eastern Pacific. Ayan. So napakalakas po at yung kanyang forecast and symbols. Patumbok ata ng Honolulu. So kung may mga Pilipino tayong mga nakatira sa Honolulu, medyo magre-ready pa rin po tayo mga folks. And so far ay malayo naman yan nasa may bandang Eastern Pacific. Bukod taming lamang aktibo ngayon ay nasa Japan, itong si dating bagyong Kiko din na nasa international name na Napay pa. Yun. So yun lamang po ang pinaka latest analysis natin para dito. Ngayon ang ating tinututukan sa ngayon itong isang invest low pressure area nasa kanlurang bahagi nga po ng Nodo Luzon. Tingnan natin kung magiging aktibong low pressure area yan. Nasa ngayon napaka-disorganized pa pero at least meron na siyang low level convection. Ayun, makikita medyo meron na siyang low level. Ayun, no? Kapag may ganyan na, potentially, maaaring maging isang active na low pressure area o bagyo anytime. Depende na lamang sa kanyang intensification or organized development. Kaya yun ang tututukan natin ito mga folks. At sa ating tropical cyclone assessment monitoring natin kung sakali kung magiging aktibong low pressure area ba. Mula sa West Pacific Basin natin, hindi siya nakikitaan ng tropical cyclone formation prediction. Wala siyang indication. Pero yung favorable sa paligid ng kanluran ay mataas. Kabilang na ang epekto ng ating habagat. So medyo may mga invest na formation vorticity dito sa may bandang hilagang kanluran ng Nodo Luzon. So may maliit na posibilidad nga po. At yung kanyang horizontal anomaly mataas sa may bandang kanluran. So medyo may maliit na posibilidad. Wala naman sa computer models natin o sa global spectral model ay mayroong nagsha-shallow dito sa may bandang kanluran. Yan. Bandang kanluran at itong sa may bandang eastern part ng Mindanao medyo nagkakaroon din ng shallow dito. At sa may bandang southeast ng Guam, medyo mayroong panibagong shallow ito. Tingnan natin kung medyo tumataas na ang convergence niyan. At mayroong isa. So napaka-disorganized na mga ito. Pero mapapansin natin, puro Coriolis circulation na namamataan natin. Tapos itong binabantay natin si 97W, halos kakanluran ng kilos ito, pa Hong Kong. At sasabay naman ito ng habagat, palayo. So tingnan natin kung mangyayari yan. Sana sumama muna yung habagat sa kanya para pagpasok po ng September 8 ng madaling araw, medyo maging maganda muna ang ating panahon sa Metro Manila para masilayan man lang natin muna yung total lunar eclipse. Itong dalawang nagsha-shallow nito, medyo disorganized pa yan dahil kung titingnan natin sa ating mean sea level pressure, halos walang significant pang nakikitaan. Pero merong mababa na atmospheric pressure dito sa Hilaga. So tingnan natin, ano bang forecast ito? Mga between September 8 to September 9. High pressure ito. Yan medyo high pressure pala. So mukhang magiging drier tayo niyan. Sana lang para ito medyo magpapaganda ng ating panahon muna by September 7 to 8. Kapag nangyari yan, maganda ang magiging kuha sa buwan pag full moon ng kinagabihan. Pero nakikita natin wala namang susunod dito. So medyo disorganized pa at masyado pang erroneous yung pinapakita dito na wind direction. Sa mga computer models naman, ang GFS ay bukod tanging yung trough lamang ng low pressure area na si 97W nakikitaan natin dito at ilang tropical wave. At habang ito ay nakikitaan natin na medyo lalayo at medyo sasabay muna yung habagat sa kanya sa may bandang kanluran, ayan, ng Nodo Luzon, mga bandang September 7 ito. So kapag nangyari yan at lumayo ito bago mag-September 8, ng madaling araw ay magiging maganda muna ang panahon natin. Dito magandang pagkakataon matatanaw natin yung total lunar eclipse. Medyo mag-a-assist itong high pressure area sa hilagang silangan ng extreme Nodo Luzon o bandang south of Japan na maghihinder dito sa bagyo. So sana medyo mag-maintain muna yan. Kahit man lang isang araw lang mapagbigyan tayo ng Panginoon na maging maganda muna yung panahon natin sa Luzon para matanaw natin yung total lunar eclipse. Kapag ganyan ay mukhang magiging maganda muna panahon natin sa Luzon, kabilang ng Metro Manila ng katamtaman, pero may mga ilang partly cloudy. Well, hopefully mag-clear skies yan pagdating ng madaling araw. Yan, ito na kasi yung umaga na po ito ng September 8. So mga
Siguro madaling araw, medyo maganda-ganda yung himpapawid natin. Sana mangyari yan. Kay SMWF naman, ay tuluyan itong magiging at makikita na itong si 97W rather, ayan, kikilos din pa kanluran. So mataas ang confidence nga na magiging aktibong low pressure area daw ito dahil bababa sa 1,002 hectopascals. So may maliit na posibilidad ayon kay SMWF na tatawaging tropical depression ni JMA. So mga bandang September 6, then by September 7, medyo lalayo na yung low pressure, labas na ito ng PAR. So mukhang dito, mukhang gaganda rin ang panahon natin pansamantala dito sa may bandang Metro Manila. So kapag hindi nagbago yan until September 8 ng madaling araw, makukuha natin na maganda ang total lunar eclipse. Sana man lang, kahit man lang isang araw. At ganun din kay NABGEM, walang latest si NABGEM. So diretso agad tayo kay Icon, ganun din ang pinapakita dito. Yan, pahilagang kanluran. So mataas ang confidence nito na magiging aktibong low pressure area ito. So posibleng tawagin ito ni Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa na isang aktibong low pressure area o tropical depression within 48-hour period siguro. Yun yung estimated ahead of time natin. Yan. So siguro bago mag 8, medyo lalayo na ito ng kanluran ng Nolo-Luzon, ng bahagya, at sasabay yung habagat natin ay magiging maganda ang kuha natin sa buwan. Ganon din kay GM. So mukhang nagkakatugma. Sana ganyan muna ang magiging panahon siguro para maging klaro muna ang himpapawid natin sa Metro Manila. Maganda yan para ma-set up ko yung aking teleskopyo bago maghating gabi ng 7. So bandang Sunday kasi yon. Sunday ng gabi, makapag-ready tayo. Then pagpasok ng hating gabi ng Monday ng September 8 ay magsisimula na po yung pagpasok ng penumbra ng Earth sa Moon. So maunti-unti makapag-set up na tayo niyan. Sana maging maganda talaga ating himpapawid at hindi tayo magkaroon ng problema. So sa ngayon, mataas ang confidence na magiging aktibong low pressure area C97W. At kung sakali nasa loob pa ito ng PAR at maagang itinaas na maging tropical depression, halimbawa lang ni Pag-asa dahil susunod yan kay JMA, ay tatawagin sa tropical depression Lani naman. Yan. So Lani ang itatawag kung sakali lang na maagang magtaas si GMA, then susundan agad ito ni Pag-asa bago umexit ng PAR. Bukas siguro matatawag na tropical depression Lani kung mag-tropical depression siya at sasabayan niya si Japan Meteorological Agency. Dahil mataas po yung confidence kasi ng ECMWF, kagaya na lamang ng pinakita natin dito. Yan, mataas ang confidence niya na magiging tropical depression sa 10-minute average ng kay JMA. Ano? So, ngayong araw, ayan yung development niya. Then, pagpasok ng September 6 and September 7, ayan. So, dito baka maging tropical depression. Ngayon, dito, nasa labas na itong ng PAR. So, depende na lamang within 48-hour period. So, just in case lamang na itaas, tatawagin natin yan sa local name na Lani. Magiging ika-12 bagyo na yan ngayong taon. Samantala sa ating near time, daily vegetation and drought sa bansa, makikita natin yung 1-month rainfall stock natin ay mataas ang average na naging total rainfall sa may bandang Northern Luzon hanggang Southern Luzon, maabot sa may bandang Bicol region at Eastern Visayas. At least medyo mababa ng konti sa may bandang Palawan, medyo mataas din sa may bandang kanluran ng Visayas, moderate lang din sa may bandang Mindanao. So mukhang mataas sa may bandang Luzon, kabilang na ang Metro Manila. So naging mataas po ang ating drought ng ating above average rainfall sa Luzon mostly. So nagsunod-sunod kasi yung mga pag-ulan natin. And as of September 3 ay ang huling naging pag-ulan ay dito sa may bandang Central Luzon hanggang bandang Pangasinan. At least naging moderate po to high yung naging pag-ulan dyan. So yan po yung huling radial daily rainfall map na huling naitala. Kaya ang nangyari, yung land surface temperature natin, medyo moderate lamang ang taas ng temperatura. Yung vegetation index, at least medyo katamtaman sa may bandang Isim, Northern Luzon, ilang parte ng Visayas at Northern Mindanao. So mukhang medyo maganda magtanim. Kaya lang, dahil medyo wetter po ang paligid,
medyo pahirapan magpatubo nito ng sibuyas. Ang sibuyas kasi mukhang ayaw yata niya sa masyadong saturated ang lupa. So, kaya siguro may rason bakit nagtataas sila ng presyo ng sibuyas. Well, ang alam ko nag-aangkat yata tayo ng sibuyas. So, hindi ko alam bakit mataas ang presyo ng ng sibuyas. Tumataas na naman ang presyo ng gulay. So, sana magkaroon ng remedy para dyan. Samantala sa Ulat Tindol, well, kaninang madaling araw nagkaroon ng pagyanig. Kaninang 1:06 o 1:05 AM ng madaling araw. Well, tingnan natin sa short period ng PBOX kung meron yan. Mukhang wala. Ibig sabihin, mukhang sa labas ito ng bansa. Double check natin yan. Mga 17:05. Yan, tingnan natin 17:05 yan. Kung mayroong malakas, 17:05 ng madaling araw, mukhang wala naman. So, ano yung mas malapit? 17:05. So, parang wala namang malakas na na-detect na pagyinig. So, mukhang wala rin. Malamang malapit dito yan. So, double check natin sa ating local earthquake kung merong naganap kaninang madaling araw, mga 1:05 AM po ito, oras natin sa Pilipinas. So, tingnan natin dito, 1:05. So, wala. Mukhang, so, hindi natin alam kung anong location yan. Hindi nagkaroon ng malinaw na capturing o triangulation. Pero at least may na-detect ang aking seismometer kanina madaling araw. And so far, ay medyo noise lamang ang ating seismograph dahil medyo mahangin po ang paligid. Pero wala naman tayo so far na na-detect na malakas-lakas sa pagyinig. Mula naman sa data feed PBOX, mukhang wala rin silang naitala na kahit isang magnitude 4, pero marami-rami na kaagad ang mga minor earthquakes. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data kung nakakailan na kaagad ang total earthquake ngayong month of September. Yan, i-load natin ang month of September. Yan, ang total earthquake natin ngayon is 167. Ang total earthquakes na ngayon natin, 155 dito sa magnitude 2.0 pataas, 11 sa magnitude 4 at isang magnitude 5, which is naunang nagkaroon ng pagyanig nitong September 2 dyan sa may balang Ilocos Norte sa Burgos. So, medyo kukunti pa lamang pero mapapansin natin ang bandang Southeastern Visayas at Mindanao na naman, marami na naman ang mga cluster earthquakes dyan. So, maging alista pa rin tayo mga folks dahil medyo tipid-tipid pa rin ang pag-release ng malakas na jolt ang ating mga tectonic plates. So, sa ngayon wala tayong masyadong komento dahil kukunti pa lamang yung ating total earthquakes, maging alisto lamang anytime. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, September 5, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, September 5, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye yung gusto malaman hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na. Asahan natin ang mga afternoon rain showers po, so importante pong payong at ingat sa mga pagbaha lalo na sa apektado ng habagat at sa surface trap ngayon dyan sa silangan ng Luzon hanggang South Luzon. Visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.